Magandang araw! Ngayon ay tatalakayin natin ang letrang L sa reading and literacy. Pansinin ninyo ang mga nasa larawan. Ano ang masasabi nyo dito? Saan ninyo ito madalas makita? Sige nga, isipin nyo. So ngayong araw, tatalakayin natin ang nilalaman ng mga paskil o signages na madalas nating makikita sa loob at labas ng ating paaralan. Tatalakayin din natin ang tunog at mga salitang may letrang L sa iba't ibang posisyon nito. At para sa pagpapaunlad ng ating talasalitaan, basahin natin ang sumusunod na salita. Simula. So pag sinabi nating simula, umpisa, nasa unahan. Hulihan, ito yung nasa dulo. Paskil o signage, ito ay nagbibigay ng impormasyon na nakadikit o nakasabit sa pader o sa kung saan man. Ngayon, tingnan ninyo ang nasa larawan. Ano kaya ang kahulugan o ibig sabihin nito? Nakasulat exit o labasan. Saan nyo kaya ito madalas nakikita? Tama, maaari nyo itong makita sa paaralan. Ibig sabihin, dito kayo pwedeng lumabas, hindi kayo pwedeng pumasok. Sa mga mall, sa mga opisina, may mga nakalagay na ganito. Bawal magkalat dito. So kapag nakakita kayo ng ganitong larawan, ibig sabihin, bawal magkalat. Pero kahit naman saan lugar, kahit walang nakalagay na ganito, dapat talaga ay bawal magkalat. So bakit kaya nagkaroon pa ng ganito? Kasi siguro may mga Pilipino talaga na hindi nagkakaroon ng disiplina pagdating sa pagtatapon ng basura. Kasi kahit alam naman natin na bawal magtapon, nagtatapon pa rin. Kaya naglalagay pa rin sila ng ganitong mga paskil o signages. Tapat ko, linis ko. So ano ba ang ibig sabihin nito? Ibig sabihin nito kung yung katapat mong bahay o yung labas na katapat ng iyong bahay ay responsibilidad mong linisin o hindi mo yun dapat iasa sa iba para magkaroon tayo ng malinis na komunidad. Mabagal na sasakyan, mamalagi sa kanan. So, ibig sabihin kapag kayo ay may sasakyan at dito kayo dumaan, nakita nyo to, hindi dapat kayo mabilis magpatakbo. At sa kanan lang daw, lagi. Ngayon naman, tukuyin natin ang mga salitang may letrang L sa paskil o signages. Labasan. Labasan. Saan marinig ang tunog na Tama, sa unahan. Bawal. Bawal. Saan marinig ang tunog na Tama, sa pinal. Kapag sinabi nating pinal, ito ay hulihan. Final, kumbaga. Linis. Linis. Saan maririnig ang tunog na unahan. Mabagal. Mabagal. Saan marinig ang tunog na pinal o hulihan? Sabihin kung ano ang posisyon ng tunog ng letrang L. Kung ito ba ay unahan o pinal. Nunal. Nunal. Kung ang sagot mo ay pinal, tama ka. Leeg. Leeg. Kung ang sagot mo ay unahan, tama ka. Labi. Labi. Kung ang sagot mo ay unahan, tama kang muli. Lalamunan. Lalamunan. Kung ang sagot mo ay unahan, tama kang muli. Ngunit mayroon din itong L sa gitna. Pangil. Pangil. Kung ang sagot mo ay pinal, tama ka.
Mga salitang may tunog na sa unahan. Bigyan din natin ang tunog na Sundan niyo ako sa pagbasa. Lima. Lima. Nasa unahan ang may tunog na libro. Libro. Isa din itong salita na nasa unahan ang tunog na laro. Laro. Isa din itong salita na nasa unahan ang tunog na lansones. Lansones. Ito pa rin ang isang salita na marinig ang tunog na sa unahan. Luma. Luma. Makikita rin sa unahan ang tunog na Ito naman ang mga salitang may tunog na sa hulihan o pinal. Pasyal. Pasyal. Ang ay nasa pinal o hulihan. Mahal. Mahal. Isang salitang nasa pinal o hulihan din ang Dasal. Dasal. Isa ring salita na nasa pinal o hulihan ang Aral. Aral. Nasa hulihan din ang tunog na Kasal. Kasal. Ang ay nasa hulihan din o pinal. Maaaring mabago ang kahulugan ng salita kapag pinalitan natin ng inisyal o unahan na tunog nito sa L o Halimbawa, bata. Papalitan natin ang P ng Magiging lata. Nababago ang salita. Baso. Pinalitan natin ng P ng naging laso. Puto. Puto. So, dito naman, hindi natin papalitan ng Pinalitan natin ang P ng Kaya ito ay naging buto. Lola. Lola. Ang ay pinalitan natin ng P. Kaya ito ay naging bola. Bola. Lata. Ang lata, papalitan natin ng ng ito ay magiging mata. Mata. Ngayon naman, sabihin kung anong tunog ang nawawala sa ngalan ng larawan. 5. Ano kaya ang tunog na nawawala? Kung ang sagot mo ay tama, basahin niyo ang muli. 5. Laso. Laso. Anong tunog ang nawawala? Kung ang sagot nyo ay tama kayong muli. Basahin nyo nga. Laso. Laso. Papel. Papel. Ano kaya ang nawawalang tunog? Kung ang sagot nyo ay tama kayo. Basahin nyo ang muli. Papel. Papel. Buhol. Buhol. Ano kaya ang nawawalang tunog? Kung ang sagot nyo ay tama kayo. Basahin nyo ang muli. Buhol. Buhol. Kuhol. Kuhol. Ano ang nawawalang tunog? Basahin muli natin ang salita. Kuhol. Kuhol. Ngayon naman, palitan natin ang inisyal na ng mga salita upang makabuo ng bagong salita. Lata. Palitan natin ang Ano kaya ang maaaring ipalit dito para makabuo ng bagong salita?
Maaari niyong isulat ang inyong sagot sa inyong sagutang papel. Laso. Laso. Umisip nga kayo ng letra na ipapalit ninyo sa L para magkaroon ng bagong salita. Laso. Lola. Lola. Umisip ng letra na maaaring ipalit sa L upang makabuo ng bagong salita. Ngayon, ang letrang L ay maaaring matagpuan o makita sa unahan, pinal, o hulihan ng salita. Maaari ding makita ito sa gitna. Natutuhan nyo rin ang mahalaga ang paskil o signage dahil ang signage ay nakakatulong upang kayo ay maging ligtas. Kung may balat ka ng candy na sa kamay at nakita mo ang paskil na ito, ano ang dapat mong gawin? Siyempre, huwag mong itatapon. Ilagay mo muna sa iyong bulsa. Tukuyin kung ang tunog ng ay nasa posisyong inisyal o pinal. Isulat sa kahon ang I kung inisyal at pinaman kung pinal. Number 1, paskil. Ang tunog ba na L ay nasa unahan o pinal? Libro. Libro. Tahol. Tahol. Tapal. Tapal. Sipol. Sipol. Sa unang bilang, kung ang sagot nyo ay P, nasa pinal, tama ka. Sa ikalawa ay inisyal, tama ka. Sa number 3, P, pinal, tama ka. Sa number 4, P, pinal, tama ka. At sa number 5, P, pinal, tama kang muli. Ngayon, maaari kayong magsanay magsulat ng letrang L sa inyong kwaderno. Thank you!